Tayo po'y magsitayo, ating dasalin ng panalangin kay San Miguel Arcangel. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagsanggalang mo kami sa labanan, maging aming sandigan, laban sa kalupitan at panlilinlang ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos, mapagkumbaba naming panalangin, na ikaw o prinsipe ng mga hukbo sa kalangitan, sa kapangyarihan ng Diyos ay magbulit sa impyerno kay Satanas at ang lahat ng masasamang espiritu na umaaligid sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Panalangin sa anghel na tagatanod. Anghel ng Diyos, tagatanod kong mahal, na sa pag-ibig ng Diyos ako sa iyo'y ipinaubaya. Sa araw na ito, sa piling ko ay huwag lumisan. Ako'y tanglawan, bantayan, pamunuan at gabayan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon mga kapatid. Ngayon ay Huwebes sa ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma. Ang tagapamuno ng ating banal na misa ay ang ating kura paroko na si Reverendo Padre Alex Vitualia, SBD. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang mga kapatid, at ating ialay ang ating mga intensyon sa banal na misang ito. Alalahanin din natin ang mga taong humihiling ng ating panalangin, lalong-lalo na ang mga may sakit, may mga edad, naghahanda sa kanilang board at bar exams. Ganon din, panalangin para sa kapayapaan sa gitnang silangan. At sa mga intensyon na iniaalay para sa banal na misang ito. Ating ngayong ihanda ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig ngayong ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami lalong sumigasig. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti.
Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno, hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa na inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila: narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin ng may awiting, may tuwa at galak. Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at nagbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok na inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumayuri, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalaya ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na ilan na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong, nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos.
Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-arian, inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Malapit na po ang Holy Week. At kung baga, ang paggunita sa pagpapakasakit ng ating Panginoon ay ating mababalikan. Pero dito pa lang sa ating ebanghelyo, isa ng pagsubok agad ang tinanggap ni Jesus. Pagkatapos na siya ay magpalayas ng demonyo sa isang lalaki na naging sanhi ng kanyang pagkapipi, ang lalaki ay nakapagsalita nang gilalas ang mga tao. Pero may mga nagsabi naman, si Beelzebul na prinsipo ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba pa, sa nakitang kababalaghang ginawa ni Jesus, humingi pa ng dagdag na milagro. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasayo. Sa taong ayaw maniwala, walang sapat na milagro ang magbibigay sa kanya ng paniniwala. Pero sa taong naniniwala, hindi niya kailangang ng milagro dahil siya'y naniniwala. Patid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakabilang pangkat at mawawasak ang bahay roon. So, sa isang kaharian, kailangan ng unity, hindi division. Kung maghimagsik sa Satanas laban sa kanyang sarili, paano mapapanatili ang kanyang kaharian? Dahil sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Kumbaga, ibinalik ni Jesus yung kanilang statement. Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Pero ito ang magandang balita. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Wow, talagang good news. Nagsasabi na ang Panginoon nga ang anak ng Diyos na magpapalaya sa atin sa lahat ng kasamaan ng demonyo, sa lahat ng nagiging sanhi ng pagkakahati-hati. Sinasabi na ang mabuting puno, mabuti ang bunga. Ang masamang puno, masama ang yes, by their fruits you will know them. Kaya nga, yung discernment of spirits, pag may inspiration tayong tinanggap, ano ba ang turo ng simbahan? Isa ay ang discernment, pagninilay para makita natin kung ito nga ay kaloob ng Diyos o ng kalaban ng Diyos sa pamagitan ng bunga. Pag tayo ay mas naging malapit sa Panginoon, pag tayo ay naging mas mabait sa ating kapwa, that must be coming from the Holy Spirit. Pero pag tayo naging mapagmataas, iba yung lifestyle natin,
nalayo sa Panginoon, nalayo sa kapwa. Kahit magkamal pa tayo ng napakaraming kayamanan, magduda na tayo. Dahil hindi ito galing sa Panginoon. So, pagninilayan natin, kung ang bunga ay unity within a family, wow, mararamdaman natin. Kasi sa ating pagninilay, masasambit natin na ang banal na Espiritu ay gumagabay sa ating buhay panalangin. Kaya mga kapatid, oo, ang balita ng ating Panginoon. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, opo, kapag pinagnilayan natin ang mga utos ng Panginoon at ating sinunod ito, pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu. At ang Panginoon ay sumasa atin. Kaya nga sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinasabi ng Panginoon, inuutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinasabi kong mamuhay sila ayon sa pinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. If they obey me, they will flourish. If they will not obey and they disobey me, they will perish. So, sa lahat naman ng rules, ganun po, di ba? Kahit nga sa psychology, reward and punishment. Kahit sa pag-aalaga ng pets, susunod yung pet kapag ginawa niya yung utos mo, then reward. Pero pag nauna yung reward, hindi po yan matututo kasi bribe yun, suhol yun. Hindi po matututo. Ang bata, kailangan matuto na kapag tama ang ginawa, may reward. So, the same with our God. Pero ang pagsunod natin sa Diyos, hindi dahil kailangan ng Diyos ang ating pagsunod. Hindi po. Kundi para sa atin. Yung pagsunod natin, sumusunod tayo sa panuntunan ng Diyos dahil tama, angkop, at buong-buo ng karunungan ang ipinag-uutos niya. Ngayon, kung aalis tayo sa gabay ng Panginoon, lugi tayo. Pero hindi natin kailangan sabihin na kapag sumuhay tayo, pinaparusahan tayo ng Diyos. Mali po. Hindi po nagpaparusa ang Diyos. Hindi po nagpaparusa ang Diyos. Let's reflect. Kapag ang isang ilaw, switch off ko, didilim. Tama? Pag dumilim, parusa ba yun ng Diyos? Or it's the result or consequence of my action? Di po ba? Consequence po yun. Pag naglakbay ako, napunta ako sa lugar na yun, desisyon ko yun. Hindi ko pwedeng sabihin, Lord, bakit ako nandito? Gusto ko nandun ako, dun sa bandaron. Baka batukan tayo ng Panginoon. Saglit, anak, di ba ginusto mo yan? Nagdesisyon ka, bumili ka ng ticket, kaya ka napunta sa lugar na yan. So, it's a consequence. The result of our choice, of our action. Ngayon, pag sinabi ng Diyos, huwag kayong lalagpas dito, mapapahamak ka. Lumampas, napahamak. Kumbaga, bangin yun Nahulog. Sasabihin ba yun, Lord, bakit di mo ko inalalayan? Inalalayan kita. Marami akong babala sa'yo. May mga nagtaong pumigil sa'yo. Pakinggan mo sila dahil iyon ay para sa iyong kaligtasan. Hindi nagpaparusa ang Diyos. Bakit? Because God is pure love.
Sabi ni Saint Thomas Aquinas, God loves even the demon. Grabe, no? Sabi yun ni Saint Thomas eh. God loves even the demon. Pero, yung response ng demon, wala, ayaw niya. Walang conversion. So, pag sinunod natin ang Panginoong Diyos, that is for our own welfare. Pinatunayan ng ating Panginoong Jesucristo kung paano ang pagsunod. Dahil ang Ama, ang kanyang Ama, ay karapat-dapat pagkatiwalaan. Kaya nga, kahit siya'y tinutuligsa dito, na kahit maganda yung kanyang mga ginagawa, tinutuligsa pa rin siya, hindi siya natinag. Gagawin niya na magpatuloy sa kanyang paglalakbay patungong Jerusalem. Tinanggap niya ang kanyang misyon, kaligtasan para sa sangkatauhan. Kahit siya'y mapako sa krus, kahit siya'y mamatay sa krus. Pero doon sa kanyang kamatayan, pinatunayan niya, mas makapangyarihan siya kaysa kamatayan. Mas makapangyarihan siya kaysa kasalanan. Mas makapangyarihan siya kaysa demonyo. Mga kapatid, opo, ang sabi ng ating Panginoon, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, opo, tayong lahat ay malaya. We have the faculty to choose. Malaya tayong pumili. Buhay o kamatayan. Reward or punishment. Let's choose. Pumili tayo. Why settle for less? Bakit tayo pipili ng ikakapahamak natin? Bakit tayo pipili ng isang bagay na bandang huli pagsisisihan natin? Mga kapatid, sa ating buhay, kailangan natin ng yung tatlong letters na ito. D, O, H. Department of Health. D stands for discipline. Ang lahat ng atleta, kahit talented siya, pag wala siyang discipline sa kanyang sarili, hindi siya magsasucceed sa kanyang pinili. Kailangan niya ng discipline. Kahit saan yun, kahit sa ating lahat. Amen? Pag ginawa natin ang gusto lang natin, walang disiplina, wala kayo rito sa St. Jude. Kasi pupunta kayo rito alas 2. Siyempre, maghahanda, magta-travel, alas 2 nandyan kayo. It's a discipline. Discipline. O stands for obedience. Pag may utos, ibibigay natin yung ating pagsunod kasi alam natin mabuti ito para sa akin. Kung may coach tayo, we must have that discipline and obedience na makinig sa Kanya. Kasi ginaguide niya tayo. Discipline, obedience, H stands for humility. Hindi natin igigiit yung gusto natin. Kahit hindi natin naintindihan. Well, nobody understands everything. Pero dapat magpatuloy ang buhay. Ngayon nga sa inyo, sa paghahanda ninyo ng inyong board exams, bakit ang hirap? Aral na ako ng aral. 3 months na, pero parang kulang pa din. Nandiyan na yung malapit ng exams, pero parang di ko pa kaya. O, nandun. Nobody is sure with something, but we must humble ourselves to trust the goodness of God. So, discipline, obedience, humility, DOH. And we must have help. And we can acquire help if we choose to obey and to be in the side of God. So my dear friends, opo, napakabuti po ng ating Panginoong Jesucristo. Iisa ang kanyang sinasabi, ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos,
nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Tumayo ang lahat. Habang tayo ay natitipon kay Kristo na nangingibabaw laban sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama, taglay ang ating mga kahilingan. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang simbahan naway magpanibago at magpatotoo ng tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muling pagbubuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga Kristiyanong mananampalataya naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Atin nawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pag-aakit ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway paghinhawahi ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang nararanasan sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Para sa mga boarded bar examinees at sa mga kumukuha ng akademiko at iba pang pagsusulit, naway ipagkaloob sa kanila ng Diyos ang mga minimithi ng kanilang puso at paigtingin ang kanilang pananampalataya bilang tugon sa kanilang mga panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipagadya-nawa ang nasangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mamuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Para sa mga natatanging pangangailangan ng ating pamayanan, mga panalangin na idinulog online at mga intensyon na iniaalay sa misa, kami ay nagsusumamo sa walang hanggang kabutihan at mapagpalang biyaya ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Sa katahimikan ng ating puso, pagdasal natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, sa paghahandog namin ng mga panalangin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumubos sa kasalanan at kamatayan, na nabubuhay tagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Manalangin tayo. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ang aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mo pahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang makilob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mo buhay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming anak. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ating alalahanin ngayon, ipanalangin ang mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, na yumauna at nauna sa atin. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, Saint Jude Tadeus, Saint Arnold Johnson, Saint Joseph Renademetz, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, na ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pamagitan ng sakramento ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. sa
Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayuri. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buong buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Mo kami ng sangbagong puso, hugasan ang kamay, nabasan ang dugo, inisin ang dimang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, itindig mo kami, kaming iyong bansa. Pakain sa landas, patungo sa kapwa, iatid sa piging.
Tayo po'y magsitayo. Kaloob mong mga utos, nais mong aming masunod, kaya't iyong itaguyod na matupad naming lubos ang iyong ikinalulugod. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang ay iyong tulungang maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang paalala. The National Shrine of St. Jude Thaddeus invites everyone to our parish Lenten recollection on Saturday, March 21, 2026, with the theme, Our Father, Our Lenten Prayer and Roadmap. Our speaker will be Reverend Father Emil Lim, SBD. The registration will start at 7:30 in the morning. The recollection will be from 8 o'clock in the morning to 10 o'clock in the morning, followed by the Holy Mass at 10:15 in the morning. Let us take this opportunity to pause, reflect, and deepen our spiritual life as we journey through this Lenten season. Thank you and God bless. Tayo po'y magsitayo, ating dasalin ang panalangin ni Santa Gertrudes para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Walang hanggang Ama, inaalay namin sa iyo ang kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Jesus, kaisa ng mga misang ipinagdiriwang sa buong mundo ngayon, para sa mga banal na kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa mga makasalanang kabilang sa simbahang katolika, sa mga nasa sarili kong tahanan at pamilya, sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at sumainyong pagpapala kasama ng inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo't ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created. And you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who instructed the hearts of your faithful people by the light of your Holy Spirit, grant us by the same Spirit to have a right judgment in all things, and evermore to rejoice in His holy comfort. Through Christ our Lord. Amen. Please turn to page 32. The Epistle of St. Jude, verse 23. But others saved, snatching them from the fire. Ask what you will, O dearest Lord, nothing will we deny, but only give us countless souls for you before we die. Let others pray about themselves. Your grace leads many ways. Give us souls, it is thus. Your Spirit in us praise. A lifelong sorrow, if you will, and sharp enduring pain, all were light, if souls for you might be the precious gain. Tears will be sweet, for you have wept, and blood, if needs must be, no cost too great to purchase souls, O dearest Lord, for you. Whatever be the price, O Lord, this grace to us impart. Souls from the world and sin set free, souls for your sacred heart. Eternal God, Creator of all things, remember that the souls of the unfaithful have been created by you and formed to your own image and likeness. Behold, O Lord, how to your dishonor hell is being filled with the same souls. Remember that Jesus Christ, your only Son, has suffered a most cruel death for their salvation. Do not permit, we beseech you, O Lord, that your divine Son be despised and no longer by sinners, but rather be appeased by the prayers of your saints and of the Church, the most holy spouse of your Son. And remember to be mindful of your mercy. Forget their unbelief, and bring them also to know Him whom you did send, Jesus Christ, your Son, our Lord, who is our health, life, and resurrection, through whom we have been redeemed and saved, to whom be all glory forever. Amen. Divine Heart of Jesus, convert sinners,
Save the dying. Deliver the holy souls in purgatory. Almighty and everlasting God, who seeks not the death of sinners, but always that they may live, graciously receive our prayer and grant the gift of faith to non-believers, and gather them into your holy church, unto the praise and glory of your name, through Christ our Lord. Amen. Please turn to page 37. Novena Prayers. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, through relative of Jesus and Mary, I salute you through the most sacred heart of Jesus. Through this heart, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. Humbly prostrate before you, I implore you through this heart to look down upon me with compassion. O despise not my poor prayers, let not my trust be confounded. To you God has granted the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. O come to my aid, that I may praise the mercies of God all my life. I will be grateful to you. I will be your faithful client until I can thank you in heaven. Amen. Blessed Apostle, with confidence, we invoke you. Blessed Apostle, with confidence we invoke you. Saint Jude, help of the hopeless, aid us in our distress. Saint Jude, help of the hopeless, aid us in our distress. Pray for us that before death we may expiate all our sins by sincere repentance and the worthy reception of the holy sacraments. Pray for us that we may appease the divine justice and obtain a favorable judgment. Pray for us that we may be admitted into the company of the blessed, to rejoice in the presence of our God forever. Most holy Apostle, Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as a patron of hopeless cases and of things despaired of. Pray for me who am so miserable. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, particularly. We also pray for the following intentions: for God's blessing on the National Shrine of St. Jude Thaddeus and St. Jude Catholic School, for more vocations to the priestly and religious life, for board and bar examinees, those who are taking academic and other examinations, and all our devotees and their petitions. And that I may bless God with you and all the elect forever. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you. Amen. Saint Jude Thaddeus, pray for us. And for all who invoke your aid. Let us pray. O Saint Jude Thaddeus, relative of Jesus Christ, glorious apostle and martyr, renowned for your virtues and miracles, faithful and prompt intercessor of all who honor you and trust in you. You are a powerful patron and helper in grievous afflictions. I come to you and entreat you from the depths of my heart. Come to my aid with your powerful intercession, for you have received from God the privilege to assist with your manifest help those who almost despair of all hope. Look down upon me. My life is a life of crosses. My days are days of tribulation, and my heart is an ocean of bitterness. All my paths are strewn with thorns, and scarcely one moment passes, but are witnesses of my tears and sighs. Uneasiness, discouragement, mistrust, and almost despair prey upon my soul. You cannot forsake me in this sad plight. I will not depart from you until you have heard me. O hasten to my aid.
I will be grateful to you all my life. I will honor you as my special patron. I will thank God for the graces bestowed upon you and will encourage devotion to you according to my power. Amen. Saint Jude Thaddeus, pray for And us. for all who invoke your aid, O salutaris hostia, celi panis hostium, bella premur hostilia, marorur ver auxilium, unitrino Domino, sit semper na gloria, qui vitam sibi et termino, nobis tanet in patria. Amen. O my God, I firmly believe that you are really and corporately present in the blessed sacrament of the altar. I adore you here present from the very depths of my heart, and I worship your sacred presence with all possible humility. O my soul, what joy to have Jesus Christ always with us, and to be able to speak to him heart to heart. With all confidence, grant, O Lord, that I, having adored your divine majesty here on earth, in this wonderful sacrament, may be able to adore you eternally in heaven. Amen. We pray for the intentions of the Holy Father for the month of March, for disarmament and peace. Let us pray that nations move toward effective disarmament, particularly nuclear disarmament, and that the world leaders choose the path of dialogue and diplomacy instead of violence. Together with our personal intentions, through the constant intercession of our beloved Patron of Hope, Saint Jude Thaddeus, we all pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Antum ergo sacramento veneremur cervi et antiquum documento na voce datri tui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque naus et jubilatio salus honor virtus quoque sine benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. You have given them bread from heaven. Containing in itself all the night.
The Lord be with you. and with your spirit. Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament left us a memorial of your passion, grant, we implore you, that we may so venerate the sacred mysteries of your body and blood, as always to be conscious of the fruit of your redemption. You who live and reign forever and ever. Amen. Blessed be God. Blessed be his holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God and his angels and his saints. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Holy God, we praise thy name. Lord of all, we bow before thee. All on earth thy scepter claim. All in heaven above adore thee. Beneath thy vast domain, everlasting is thy reign. Please turn to page 43. Blessing for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear our prayers for the sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. They shall lay their hands upon the sick, and they shall recover. May Jesus, the Son of Mary, the Lord and Redeemer of the world, through the merits and intercession of his holy apostle Jude Thaddeus and all his saints, show them favor and mercy. Amen. Blessing of religious articles. Please raise them. Lord, show us your mercy and love. And grant us your salvation. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. Dearly beloved brothers and sisters, let us pray to God, Almighty Father, that we be transformed into Christ's image through the devout use of these signs as aids to prayer. May the Lord in his love and mercy cherish and reinforce with his blessing these tokens of your devotion and piety. And may you take up the course of the present life without offending anybody. And may you attain eternal life with joy through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless each one of you and your loved ones, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace to serve the Lord. Thanks be to God.